Hi guys, so ayan nga, umuulan nga pala kaya ayan, naisipan ko nga yung anak ko ipaligo sa ulan. Medyo marami na rin kasi yung bungang araw sa katawan ng anak ko kaya ayan, papaliguan ko na siya sa ulan. Dahil nung nakaraan pa nga gusto niyan maligo ng ulan kaso nga lang hindi ko nga pinapayagan. Kaya ayan, ngayong araw ko nga lang siya mapapaligo ng ulan dahil nga naaawa ako sa kanya kasi nga umiiyak talaga sa akin. At yan nga, pinasuot ko nga muna sa kanya yung damit niya dahil nga kakaligo nga lang niya ng anak ko, hinubad niya kagad yung damit niya. At hinubad ko na nga rin pala yung diaper niya dahil nga kakalagay ko nga lang niyan kanina. Halos kakatapos lang din kasi ng anak ko maligo. Sa sobrang excited nga ng anak ko, tumakbo na nga siya sa labas kahit nga wala pa siyang tsinelas. Kaya nga kinuha ko nga kagad yung tsinelas niya para ipasuot sa kanya. Pagkalabas na nga namin, naliligo na nga pala yung dalawa niyang pinsan. Kaya lalong mas tuwang-tuwa si Alas. Sana nga hanggang ganyan nga lang yung ulan dahil nga bumabaha dito banda sa amin. Yung kanal kasi dito sa iskinita namin mabilis mapunuan ng tubig dahil nga barado. At maliit nga lang din yung butas. Kaya nga pag lumakas tong ulan, babaha na nga dito sa iskinita. At biglang nakayuko dito si Alas dahil nga pinagsasabihan ko siya. Dahil nga gusto niya maghubad ng damit. Nainggit kasi siya kay Kaela at kay Malik dahil nga naghubad ng damit. Naghahampasan kasi silang dalawa ng damit. Kaya yan gusto nga ni Alas maghubad ng damit para nga makisali. At ayan nga habang nakatayo dito si Alas, binidyohan ko nga tong dalawang magkapatid. Tuwang-tuwa pa nga sila dyang dalawang magkapatid. Pag sinabi ko nga kay Kaela may tayong tubig dyan, tignan nyo, hindi na yan maliligo. Grabe pa naman yung pagkaarte niyan, kala mo talaga kung sino ang asim naman. Bilisan mo dyan Kael maligo, matutulog pa kayo. Maliligo nga rin sana ako ng ulan kaso nga binabalisaw-saw ako. Pag binabalisaw-saw pa naman ako, hindi ako mapakali at lagi ako nakaupo sa gilid. Kaya sabi ko nga mamaya na lang ako maliligo sa may CR. Inuna ko lang kasi talaga paliguin si Alas para nga pag pinadede ko makatulog na. At dyan nga lalabas na nga rin pala sila Alas dahil nga niyaya na siya ni Malik. At habang nga naliligo silang tatlo, inaasar ko pa nga dito si G dahil nga hindi nakaligo ng ulan. Hindi ata siya pinayagan ng mama niya. Pagdating kasi sa ulan, si G talaga ang makikita mong unang naliligo sa kanilang apat. Kaya napasabi talaga ako ng himala, hindi ka kasama sa ulan. Kaya pala yung kapatid niya na si Russell o mas kilalang Goryo. Nakatunga nga na naman nga si Goryo, siguro iniisip yan pagkain. Maya nga lang nakita ko na nga pala si Alas na kubad dyan at nakita pa nga yung pututoy niya. Kaya sabi ko sa kanya, tara umuwi na tayo, babanlawan na kita. Bali nga hindi ko nga pala to sinashampuhan yung anak ko or sinasabunan. Ayun lang nga, baka isipin nyo. Gawa nga ng marami siyang bungang araw tapos ang dami pang sugat ng ulo niya. At ayun na nga, natapos na nga kami kaya ayan, bibihisan ko na siya. At dito nga umakyat na nga pala kami sa taas para nga punasan ko na siya. Lagi nga pala kami ni Alas naghaharutan bago ko siya mabihisan. Dahil nga maharot talaga tong anak ko. At ayun na nga, sinuotan ko na nga rin pala siya ng diaper niya. At sinasabihan niya pa nga ako dyan ng mami, balew. Sabi ko pa nga sa anak ko, ang asim mo. At dito nga, binihisan ko na nga rin pala siya dyan. Total, nakaligo naman na rin tong anak ko. Kaya ayan, papadidein ko muna siya para nga makatulog. Kaya ayan nga, hanggang dito na nga lang muna tayo. Papatulogin ko muna ang aking baby. Bye-bye!